Ilang kongresista naman mula Iloilo itinanggi ang aligasyon ng mga ex-Marines na tumanggap sila ng mali-maletang pera bilang kickbacks. May mga report ang Bombo Radyo Iloilo. Mariing itinanggi ng mga kongresista mula sa Iloilo ang akusasyon ng mga ex-Marines na kabilang sila sa mga opisyal na nakatanggap ng mali-maletang pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang kickbacks. Base sa affidavit ng ex-Marines na ipinresenta ng abogado na si Levi Baligod, pinangalanan si Nagarin, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Iloilo City Representative Julian Jamjam Paronda at former Kabataan Party List Representative Raul Manuel na tumanggap umano ng kickbacks na umaabot sa 805 billion pesos na idineliver ng 18 mga ex-Marines. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Karin, sinabi nito na katawa-tawa ang pahayag ng mga ex-Marines na hinatiran umano siya ng pera sa isang townhouse na kanyang pagmamayari. Ayon kay Karin, maling-mali ang nasabing paratang dahil wala umano siyang townhouse at nakatira lamang sa isang kondo. Anya hindi na sana siya nagtatrabaho ngayon kung nakatanggap siya ng ganong kalaking pera. I will always abide by the truth and by what my constituents expect from me. Walang magsianong peking balita ang makakagpipigil sa akin para magtrabaho dahil ang ginagawa ko naman sa Kongreso sa araw-araw ay trabaho ko. Sa panig naman ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Paronda, sinabi nito na sa halip na pagtuunan ng pansin ang nasabing kasinungalingan, ipapasa Diyos na lamang niya ito. Naniniwala naman si Paronda na alam rin ng mga Ilonggo ang katotohanan at hindi basta-basta naniniwala sa akusasyon ng mga ex-Marines. Aniya maaring dinadamay siya dahil sa kanyang ugnayan sa isang lokal na personalidad na naging kritikal sa nakaraang administrasyon. Sa panayam naman ng Bombo Radyo kay former Kabataan Party List Representative Manuel, sinabi nito na maaaring napabilang ang kanyang pangalan dahil naging aktibo ito sa mga Quadcom hearings at sa paglalantad ng korupsyon ng mga Duterte. Tinawag din niya mga marites na nagpapakalat ng peking impormasyon ang mga ex-Marines. Sa ngayon, kinakalap nito ang mga dokumento magiging ebidensya para sa posibleng kasong isasampa laban sa grupo ng mga ex-Marines. Una, unsigned affidavit for propaganda. Anyone can actually draft and release an unsigned affidavit. Sunod, ang mga marites, mga dishonorably discharged from the Marines. Samantala, wala pang nailalabas na statement si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay sa nasabing issue. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.